Nako, heto na po mga kabayan, Marcos Jr. at Lacson, umamin na. Nako po, breaking news, kapapasok lang, matindi to. Rating sa sumadsad na. Ayan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin i-play yan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, Ting Lacson mga kabayan, sabi niya po dito, kapag may lumabas na warrant sa dalawa, pang senadora, kami na ang magiging majority. Aba, kaya naman pala. Maybe this is the reason. Umamin din kayo, di ba? Umamin din kayo na ayaw nyong mag-online voting dahil alam ninyo, maybe alam ninyo na may plano at part ng script ninyo at para hindi lang script at para makuha ninyo ang majority dahil hindi nyo kaya, no? Hindi nyo kaya kunin sa santong paspasan yung majority, no? Yung dalawa o kung sino man yung lilipat sa inyo, di ba? Hindi nyo kayang idaan sa santong paspasan, idinaan nyo na lang sa ano bang tawag dyan mga kabayan, di ba? Idinaan nyo sa ginagapang nyo, di ba? Ginagapang nyo. Dahil dito sa statement na ito, na-confirm natin, no? Na talagang kahit anong mangyari, umulan man o bumagyo mga kabayan, magiging sila po, ang minority pa ngayon ang magiging majority, di ba? Ngayon pa, yung pala yung plano nila mga kabayan. Kaya naman pala si Boying hindi na makatulog. Oo. Todo na po ang kanyang mga ginagawa, okay? Todo po ang kanyang mga aksyon para lang talaga yung dalawa na kinakasuhan nila ay makulong. Ayaw tigilan. Ito palang rason. Dahil kapag nawala daw yung dalawa, pag nakulong yung dalawa, di ba? Pag lumabas yung warrant ng dalawa, ay sila na daw ang magiging majority mga kaubayan. Nako, plano nga naman, no? By hook or by crooks, gagawin ng lahat para lang sila ang maging majority. Mapa sa malinis na pamaraan o sa maruming pamamaraan, basta makuha nila ang kanilang kagustuhan ay wala po silang pakialam. Ayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Cram Laps, group effort. Ayan na, totoo nga, di ba? So it is deliberately trying to grab power. Sinister plan and move. Correct ka. Sabi po ni Blanca Bolivar, apat itama. Dapat itama lang ninyo ang tama, di yung tama at mali. Ayun, sumabog na sa kaguluhan ng ating isip. Dito po sa comment niya, dapat itama lang ninyo ang tama, di yung tama at mali. Ibig sabihin, mali yun mga kabayan na gagawin nila. Di ba? Sabi po ni Carl Franz, devil want to win, good will prevail. Managinip na lang kayo. Ayan correct. May pinagtatakpan talaga. Masyadong halata. Ayan mga kabayan. Sino kaya naman ang kanilang pinagtatakpan? Kasi mga kabayan, kanina lang, nagbigay po ng statement ang presidente. At eto po ang kanyang statement mga kabayan. Eto naman po sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr. Just in, mula po sa Batas PH, sabi po dito, PBBM opposes proposal to allow senators to attend sessions via online. Ayan mga kabayan, ito po, I disagree, sabi niya po dito. Just in, President Marcos opposed the proposal to amend Senate rules to allow senators to attend sessions through teleconferencing. Ayan mga kabayan. Pero teka lang. Nasaan na napunta yung separation of powers natin kung ikaw ay makikialam sa sarili nilang rules? You don't have to. No? Hindi ka maaaring makialam sa rules ng legislative because you are in the executive. Sabihin pa natin na ikaw ang presidente. Di ba? Wala kang karapatan kasi mayroon po kayong separation of power.
Gaya po ng judicial branch natin, di ba? Hindi ka pwedeng makialam. Ngayon, kung makikialam ka dyan, mga kaubayan, isa lang po ang ibig sabihin nito. Ha? Ayaw nyo. Ha? Ayaw nyo talaga na magkaroon ng participation kung sino man po yung sinasabing makulong. Pero ang pinopoint out niya po dito ay si Senator Bato, mga kaubayan, no? Unang-una, as a president, you have to stand up what you have said. Ha? Anong sinabi niya? Hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Ano to ngayon? Diba? Ano ang nangyari kay former President Duterte? Ngayon kay Senator Bato at sa susunod kay Senator Bongo at pati si Senator Robin Padilla ay nadadamay pa. Diba? Pero balik tayo dito issue, mga kaubayan, na ayaw niya na umattend ng virtually online sa sesyon, mga kaubayan, no? Ang mga senador, okay? Pero teka lang, sabi po kasi ni Congressman Erice nung nagtuhan sa impeachment ni BP Sara ay may mga kongresista na bumoto via teleconferencing, via online, mga kaubayan. Meron po kayong pinipili sa kumbaga, di ba? Kasi kung talagang yan po ang iyong kagustuhan at ayaw mo talaga, not only the senators, because legislative branch is not only for senators, may a lower and upper. Nasa up po ang senators, nasa lower ang house, di ba? Bakit sa house pwede pong bumoto online sa impeachment ni BP Sara? Ngayong pabor kay BP Sara, bumapabor kay BP Sara yung pagkakataon dito sa Senado, pipigilan nyo naman makaboto. Di ba? At saka unang-una, wala na po kayong pakialam dyan. Di ba? Sabi nga po palagi ni Claire Castro, sabi ni Claire Castro, ang legislative branch, ang Senado ay hindi naman po hawak ng presidente. Tapos ngayon makikialam ang presidente. What the heck? Diba? Niluloko nyo ba ang taong bayan? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni Tongs Fatsa, online karga ng AMATS, okay lang yan. Aray ko po. Tapos sabi ni Alam, ang charter change na and no election. Bakit nakialam ka, Marcos BBM? Di ka pwede makialam sa Senado dahil equal ang Senado at Palasyo. Correct. Remember, Mr. President, na bangag, ang Senado ay independent yan. Huwag lang makialam sa kanila. Gusto magtrabaho ka, lapit ka na lang. Matapos, puros kaguluhan lang ibinibigay mo sa bansa. Maybe the President don't know. Baka sabihin na, pag tinanong siya, Mr. President, hindi pwede kayo makialam kasi ano bang pwede nang irason dyan, di ba? Baka sabihin niya, wala akong pakialam. Wala akong pakialam dyan sa Senado na yan. Yun na. Yan talagang sasabihin ni Auntie Claire. Ang Pangulo ay walang pakialam sa ginagawa ng Senado dahil equal branch ito. Aray ko po. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan? At eto pa, bago po natin i-play yung video, mga kaubayan, ito, sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., madalas kaming magkatinginan ni E.S. Ralph Recto. Sabi ko, ganyan ba tayo noong senador tayo? Di tayo ganyan. Yung Senado hindi na kagaya noong panahon natin. Personalan na Ang babaw na ng usapan, nagbago na. Aray ko po. Nagbago na daw ang Senado, napalitan lang ng liderato ni Senate SP Cayetano. Noong si Lacson ang Senate President, hindi mo sinabi ang babaw ng usapan sa Senado. Kahit joke-joke na lang, di ba? Hindi mo sinabi yan. Ngayong seryoso ang pag-uusapin na mga sinasabi ni SP Cayetano, mga kaubayan, sasabihin mo ang babaw ng usapan, ay grabe naman. Teka lang, balikan po natin Nagkasagutan po. Baka dito po nanggagaling, dito po naghuhugot itong si President. Kasi nung panahon po ng Vice Presidential, nung panahon po ng Duterte, nung kampanya pa ni former President Duterte sa panahon niya, Vice President kasi ito tumakbo. At kalaban niya si SP Cayetano. Napanood niyo po yung video na talagang mga pahiyang-pahiya ito kay SP Cayetano, mga kaubayan. Kaya siguro ngayon,
ganito. Siya ang presidente, Senate President ka lang, under kita kumbaga sa mga lingwahe natin, under yan, di ba? Kito, kawawain natin to, makaganti man lang. Di ba, di kaya gumaganti lang ang Pangulo dahil sa nangyaring yun nung 2016 mga kababayan, na napahiya siya. Dito po kay Senator Alan Cayetano, sa ating Senate President, no? Kasi sino ba ang mas mababaw na liderato? Yung kay SP Cayetano or yung kay Tito Soto at kay Lacson, di ba? Kahit magsama pa silang dalawa, wala ni sa kalingkingan ni Cayetano, wala sila. Di ba? Ay nako talaga mga kababayan. Anyway, eto last po natin pag-usapan to mga kababayan, no? Sabi po dito, anong akala mo? Sabi naman po dito ni President Bongbong Marcos, no? Akala niya siguro kay Senator Bato de la Rosa, uto-uto ba ang tingin mo kay Senator de la Rosa? Ito po kasi ang mga kababayan, sabi niya po dito, kung talagang importante sa yung makaboto, dumating ka sa Senado. Tingnan mo yan. Dumating naman talaga siya eh. Dumating siya. Sa panahon po ng pagtatalaga kay SP Cayetano, di ba? Bilang Senate President, dumating siya. Kahit nakasalalay na or nasa na at risk yung kanyang buhay, no? Ay dumating pa rin siya mga kababayan para iboto lang si Cayetano. So hindi po uto-uto si Senator Bato para magpakita sa inyo at magdalin nyo sa dahig, no? Sabi nga si Senator Bato, lalaban siya eh. Pag pinili talaga siya, lalaban siya. Di ba? Kung si President, kasi tingnan nyo yung nangyari kay former President Duterte, hindi na po nakauwi. Hinayaan na lang po nila doon. Di ba? Hinayaan na lang po nila doon. Kaya kay Senator Bato de la Rosa, huwag kang magpapakita sa mga nayupak na ito. Di ba? Huwag po kayong magpapakita kasi alam na po natin ang magiging resulta nito eh. Soberanya po ng Pilipinas ang pinag-uusapan dito. At matagal pong pinaglaban ng ating mga kanunuan ang soberanyang yan. Marami pong dugo ang dumanak mga kababayan para makuha lang natin ang ating independence. Malapit na pong Independence Day mga kababayan. Next month, June 12 mga karibin natin, Independence ng Pilipinas. Independence Day. Sana alam nyo po. At isa puso nyo, yung tinatawag nating independence. No? Pagiging independente mga kababayan. Magsasalita kayo sa Independence Day. Pero isinuko nyo si former President Duterte at yung mga Pilipino, isinusuko nyo sa ibang mga lahi. Yeah. Tapos, ang kapal naman ng mukha ninyo. You will talk about independence while you are putting Filipinos at risk sa ibang bansa. Isinusuko ninyo yung ating soberanya. Soberanya doesn't mean territory na pinag-aagawan lang ng mga teritoryo. Ikaw, ako, tayo po ay parte ng soberanya ng Pilipinas mga kababayan, no? Na dapat alagaan ni President Bongbong Marcos Jr. We have a working judicial system dito. No? Sabi nga ng ating mga hukom, gumagana ba ang ating judicial system? Willing ba ang ating korte na mag-handle ng mga extrajudicial killings? Willing naman daw sila. Willing bang ma-improve? Kasi how can you improve our very own laws? Diba? Yung mga batas natin paano mai-improve? Kung yung mga krimen na nangyayari dito sa ating bansa ay doon nyo lilitisin sa ibang bansa. Diba? Anyway, nakakainit ng ulo mga kabayan. So ito na nga. Ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At ito, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Ito na. Bagsak na bagsak. Sad-sad si Marcos mga kabayan. Pasok. Kaya nga sa satisfaction rating, net satisfaction rating ni Marcos, bagsak siya. Kahit anong pang bobomba, kahit anong pang maninira nila kay VP Sara Duterte, kahit ano ang pag-i-snub ng media sa kawalangyaan ng Marcos administration, bumagsak pa rin ang ratings ni Marcos. You know why? Akong bayan eh. Ramdam natin mga Pilipino. Hello? Kamusta brownout sa inyo? Kaya kayo? Masaya kayo? Diba? Kamusta brownout?
Brownout pa rin, di ba? Dahil nga alam nyo na ibig ko sabihin. Dahil nga po, ladies and gentlemen, ito pong gobyerno na ito, wala naman talagang ginagawa para sa bayan natin. Tingnan natin ito I-play natin itong balita na ito. Sa pinakamababa net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Bumagsak ito sa negative 15 base sa survey ng SWS. Mas mababa yan sa negative 3 noong November 2025. Ito na ang pinakamababang net satisfaction rating ng Pangulo mula nang maupo siya sa pwesto noong 2022. Himay natin ang resulta ng survey. Mas kumaunti ang mga Pilipinong kontento sa pamumuno ng Pangulo mula 40%. Bumagsak ito sa 33%. Dumami naman ang mga hindi kontento sa pamamalakad ng Pangulo. Umakyat ito sa 49% mula sa 43%. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31 saksagsaga ng krisis sa langis at gera sa Middle East. Dagdag kaalaman mga kapatid sa lahat ng presidente matapos ang 86 people power, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nakapagtala ng pinakamababang net satisfaction rating. Bumagsak sa negative 53 ang rating niya noong March 2010. Mga kapatid, Jig Manikan po. Ayan, so nakita po natin ang net satisfaction rating ni Bongbong Marcos. When you say neto, ibig sabihin yung total ng nagtitiwala at hindi nagtitiwala sa kanya, bumagsak po as in negative 10. Grabe, no? Tapos sasabihin nila malakas si Marcos. Pero marami rin nagsasabi, isa sa mga dahilan yan ay dahil po sa trabaho ni Auntie Claire. Kaya huwag niyong tatanggalin niya si Auntie Claire sa Malacanang. Hindi, blessing po yan, sa totoo lang. Correct. Isa po si Auntie Claire sa mga nagpapabagsak kay Marcos. Pero wala rin naman tayong magagawa, no? Ilang beses na pong sinabihan na tanggalin nyo na yan pero hindi din na tinatanggal. Ibig sabihin, satisfied po sila sa ginagawa ni Auntie Claire. Na, diba, alam nyo naman kung anong ginagawa ni Auntie Claire, diba? Basta Duterte, itanong mo kay Claire. Palaging may alam yan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon, kabayan sa video ito? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutan i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.